So, simulan na po natin ang ating pag-aaral. I don't know about you, pero na-disappoint ka na ba kapag may mga bagay na hindi umaayon sa gusto mo ang nangyayari? Di ba? O hindi mo nakukuha yung gusto mo, lalo na ang mga bagay na ipinagpe-pray mo sa Diyos, ngunit pakiramdam mo'y hindi niya sinasagot? Na-disappoint ka na ba? Ako po, aminin ko, sometimes nadi-disappoint ako kapag may mga bagay akong gusto ko sanang mangyari pero hindi nangyari. What more kapag mga bagay na ipinag-pray natin, pero tila baga hindi sinasagot ng ating Panginoon. Parang busy yata siya o hindi niya nakikitang mahalaga yung itinataas ko sa kanya. I don't know, pero sometimes nakakaranas po ako ng ganon. And I'm sure na yung iba sa inyo, kung hindi man lahat, ay nakaranas na rin pong ma-disappoint. Ano po? Gusto kasi natin kung ano yung gusto natin, yun sanang mangyari. Pero hindi ganun di ba? Lalo pa nga't alam natin yung sinasabi o nakasulat sa Bible na anuman ang hingin natin sa Diyos ay ibibigay niya sa atin. Have you come across yung verse po na yon? It is actually found in the book of Matthew o sa aklat po ng Mateo chapter 21 verse 22. Si Jesus mismong nagsabi at ang sabi niya, anumang hingin nyo sa panalangin ay tatanggapin nyo kung naniniwala kayo. So, nandoon yung assurance, kung kahit anong hingin natin sa prayer, tatanggapin natin ang kasagutan kung naniniwala kayo. Pero sa totoo lamang, hindi nga po talaga ganun Hindi lumalabas na absolute Ano po, meron talaga mga pagkakataon na iniisip natin ay matatanggap natin pero hindi nga po. Anyway, very basic nga lang po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Sometimes nga lamang po, dahil masyado siyang basic, ang tendency, more often than not, ay nakakaligtaan natin o kaya po ay talagang nababaliwala na natin. Ano po? So ang title po ng pag-aaralan natin sa gabing ito ay Humingi at Ika'y Bibigyan. So may pag-asa pa rin tayo. Ano po? Humingi at Ika'y Bibigyan. Basahin po natin ang nakasulat sa unang 1, Kabanatang 5, mga talatang 14 hanggang 15. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Hindi naaayon sa ating kalooban. Naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Praise God. So, meron tayo rito actually nais na i-highlight no? Sa verse na ito na dapat yung hinihingi natin talaga sa Kanya ay alam na alam natin na ayon sa Kanyang kalooban. Okay? Huwag nating ipilit yung kalooban natin. Sometimes kasi may tendency rin tayo na parang pino-force natin ng Lord o binabraso natin siya na pinipilit natin siyang ibigay yung gusto natin At pag nangyari yon, we will fall into the so-called permissive will ng Panginoon. Pinahintulutan ka lang, pero yung consequence niyan, mabigat yan. Dadalhin mo yan. So dapat talaga tsakin natin para hindi tayo mapahamak ayon ito sa kalooban ng Diyos. And of course, pinakikinggan niya yung ating pong mga hinaing sa Kanya, mga panambitan sa Kanya, at alam natin na ibibigay niya ito. Ano man po ito. Basta ayon sa Kanyang kalooban. And then of course sa aklat po ng 1, Kabanatang 15, talatang 7, ang sabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, if you abide in me and my words abide in you, or if you remain in me and my words remain in you, ito ngayon na mangyayari. Hingin nyo ang anumang nais nyo at matutupad yon para sa inyo. Praise God. Marami sa mga Christians, binabasa lang ito just for the sake of reading it. Pero hindi sila actually nagko-contemplate at hindi nila minemeditate yung meaning ng verse na ito. Madali kasing mag-focus sa ikalawang bahagi ng verse na ito. Yung hingin nyo ang anumang nais nyo at matutupad yon para sa inyo. Now, gayon pa man, napakahalaga pong maunawaan natin ang kahulugan ng sinabi ni Jesus do sa unang bahagi, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita.
So kung tayo po'y namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang salita, ihahayag niya o i-reveal niya ang kanyang kalooban sa atin. Praise God. Nangangahulugan po ito na kailangan nating ganap na magpasakop sa Diyos at sa kanyang timing. Mahalaga yung timing ng Diyos. Sometimes nga, pag nananalangin tayo, napapansin ko as soon as possible. Sinasabi natin sa Lord yun, minamadali natin siya. Kumbaga, inilalagay natin siya sa timing natin. Sa totoo lang, God knows best. Di ba? Alam niya kung ano talaga yung makakabuti sa atin. At hintayin natin at maging very patient tayo to wait upon Him, to wait upon the Lord, dahil iba yung timing niya sa atin. Okay? Natandaan natin yon. Now, sa halip na panghawakan po natin ang ating sariling hangarin at kagustuhan, kailangan pong maging open tayo sa mga plano ng Diyos para sa atin. Of course, tayo nagpaplano di ba? Bago siguro tayo matulog, may plano na tayo for tomorrow o kaya pagkagising mo kinabukasan, may plano ka na na gagawin mo for that particular day. At siguro, marami rin sa atin, dahil nga katatapos lamang noong 2023, bago pa man pumasok ang 2024, marami na tayong inililista na plano natin for the whole year. Pero sa totoo lamang po, mga kapatid kaibigan, alam natin na marami sa mga plano natin, sabihin na po natin, pumapalpak. Kaya nagfe-fail po tayo, nagkakamali po tayo. So, we might as well i-open talaga natin yung sarili natin sa mga plano ng Diyos para sa atin, which is actually perfect. Okay? Yun ang pinaka-the best para sa atin. Now, kapag hinayaan natin kumilos ang banal na spirito sa ating buhay, then mas marirealize natin na ang plano po ng Diyos para sa atin ay higit na mas mabuti kaysa sa mga plano po natin. Let's actually uh, talk with the Holy Spirit at makinig tayo sa kanyang tinig. Ano po? Dahil mangungusap siya sa atin Bibigyan niya tayo ng warning o bibigyan niya tayo ng tamang direction. Dahil ayaw talaga ng Ama na tayo po'y mapahamak. Maraming mga Christians ang napapahamak kasi nga po, iginigate nila na sila'y tama. Alam nila kung ano yung the best para sa kanila. When in fact, alam na alam po natin na malayong malayo, kumbaga, ang mga plano natin sa plano ng Diyos para sa atin. Okay? Sa aklat po ng Kawikaan, chapter 19, verse 21, maliwanag naman po nakasulat dito, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. So isuko na lang natin sa Kanya ang mga plano natin. Isanggunin natin sa Kanya. Let's take counsel before Him. Di ba? Dahil makakatulong at makakatulong po ito sa atin. Gusto ng Lord magtagumpay tayo. Gusto ng Lord magamit tayo sa Kanyang ubasan. Gusto ng Diyos maging pagpapala po tayo. At marami pa siyang gusto para sa atin na alam niyang ikabubuti natin. Pero kung kumbaga natili tayo sa ating mga plano at hindi natin siya sinasama rito, well, sa totoo lamang po, just be ready. Ano po? Just be ready for what? Sa consequences ng atin pong pagpipilit. Okay? Now, maaaring iniisip natin na alam na natin ang pinakamabuti para sa atin. Ngunit, kagaya ng sinabi ko, may plano at may purpose ang Diyos na lumikha at nagligtas sa atin ng higit pa sa naiisip o nai-imagine natin. Of course, alam ko, marami sa atin very positive this 2024 Diba? Marami tayo talaga mga plans and goals na gustong-gusto natin talagang matupad ay sa katuparan. Now, kapag tayo po'y nag-decide na tunay at talagang mabuhay para kay Kristo, then magpe-pray po tayo ng ayon sa kanyang kalooban sa halip ng sa atin. Merong big difference doon. Merong huge difference doon. Yung kalooban mo compared sa kalooban ng ating Ama. Mangyayari ito kapag tayo po'y magpapakumbaba at lubos na magpapasakop sa Panginoon. As we realize na tayo'y nilikha niya para papurihan at luwalatiin ang kanyang dakilang pangalan. So siya pa rin, hindi tayo. Siya yung focus, hindi yung sarili natin. Doon po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 5, talatang 16, nakasulat po, gayon din naman,
Dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Now, as I close, ini-encourage kita kapatid, kaibigan, na lumapit kay Jesus upang magkaroon ka ng pag-asa. Dahil alam mong kapag ikay nag-pray ng naaayon sa kanyang kalooban, sasagutin niya ang prayers mo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin, may experience natin ang Diyos at tayo'y lalago sa ating pananampalataya sa Kanya. Sa mga panahong napanghihinaan po tayo ng loob, tandaan po natin, humikilos ang Diyos sa ating buhay kapag isinuko at ipinasakop natin ang ating buhay sa Kanya. And this indeed is a powerful thing. So ngayong 2024, baguhin natin ang ating pananaw. Maaring meron tayong mga bagay na itinataas sa Panginoon, mga bagay na hindi natin nakukuha, mga bagay na gusto natin mangyari pero hindi nangyayari tulad ng ibig natin. I-align natin yung atin pong thinking, yung mindset natin sa mindset ng Panginoon para magkaroon tayo ng Christ-like mind. Di ba? Nang sa ganon, matyak natin na itutumpak ng Diyos yung mga itinataas natin sa Kanya. Yung mga pinaplano natin na lagi natin siyang isasama whatever it takes sa mga plano natin. Kahit na inisip natin, eto na, maganda na itong plano kong ito. Pero definitely, mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin, para sa iyo. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kami po'y sinamahan mo sa amin pong maikling pag-aaral. At idadalangin po ng aking puso na tunay nga, ganap po naming maunawaan ang mensaheng ito. Ipaunawa sa amin ng Holy Spirit yung kalaliman, Panginoon, ng amin pong pinag-aralan. Bagamat simple lamang, dalangin ko na patuloy mo pong i-reveal sa bawat isa kung ano nga po ba ang mga plano mo para sa amin, kung ano ang kalooban mo, Panginoon, upang sa ganun matyak po namin na ikaw ay maluluwalhati, ikaw ay mapapapurihan sa amin pong mga buhay. Again, my Lord, we thank you and bless your holy name. Bless everybody. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory Amen. to God. Amen. Palakpakan natin.